Bong Revilla at Jinggoy Estrada aarestuhin na sa December 15. Totoo ba? Nagtatanong po yan. Mga kababayan, Mamulait, hello po. And kay Ma'am Elina Garcia, hello po. Nagtatanong po tayo, mga kababayan. Hindi po tayo nagsabi na arestuhin. Nagtatanong. Kasi po, ang huli po ng ating title ay may question mark. Dalawang question mark po yan. Hindi po tayo nangunguna, mga kababayan. Ika-clarify ko lang po. Hindi po tayo nangunguna na nagsabing aarestuhin si Jinggoy at si Bong Revilla. Ngunit sapagkat bagamat di umano, ay aarestuhin na nga daw. So ngayon, mga kababayan, bakit nga ba sila aarestuhin? Maraming ang balita, mga kababayan, no, sa mga big mainstream media, lalong-lalo ng ABS-CBN, TV5, GMA, at kung ano-ano pa. Ang sabi, di na natuto. Di na nagtanda. Kasi mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, si Jinggoy po at si Bong Revilla ay nakulong na po ito noon, nung panahon ni Pinoy, no, na kung saan ay nasangkot po sila sa sinasabing FIDAP, no, or pork barrel scam na pinangunahan nga ni pork barrel queen Janet Napoles. And then again, mga kababayan, sila po'y na-acquit, no, at nakalaya. At then again, si Napoles din po ay na-acquit kasama ni Enrile bago si Enrile namatay. So ngayon, mga kababayan, meron ng kanta, nakulong ka na noon, makulong ka na naman, di na natuto. Diba? Nagsama na kayo. Magsama ulit kayo, di na natuto. Diba? Yan po, mga kababayan, yung team song nila. Nakulong kayo noon. Makulong ulit ngayon, di na natuto. Second time around. So mga kababayan, yan po ang ating pinakaano ngayon. Ma'am Silpa Glory, hello po. Kaya mga kababayan, ito po, according po kasi mga kababayan, sa interview ni Corina Sanchez kay Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya, hindi ko tuloy mabigkas yung pangalan nila, mga kababayan, kasi ako po'y natatawa. Nakulong ka na naman. Di na natuto. Magsama na kayo. Magkasama na naman. Di na natuto. Ala, sige, magnakaw pa kayo. Magsama pa kayo. Di na natuto. Ayun, aristuhin naman. So ito po, mga kababayan, ipaparinig ko po sa inyo yung naturang interview ni Corina Sanchez kay Secretary or Ombudsman, no, dating DOJ Secretary Boying Rimulya, na ngayon Ombudsman na. Pakinggan nyo po, Naming names, the two who have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? It came from you, not from me. But I think that your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Okay, naming names, the two who have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? It came from you, not from me. So yun, narinig nyo, mga kababayan, meron kasi siyang tugtog. So sabi kasi ni Corina Sanchez dyan, name two senators, Jinggoy Estrada at Bong Revilla, arestuhin daw sa December 15. So sabi naman ni Secretary Ombudsman Boying Rimulya na it came from you, not for me. Pero sa totoo lang, yung mga kaso nila ay under investigation. So mga kababayan, no, hindi po naman kinumpirma ni Boying na totoo. Pero ang sabi ni Boying, yung kaso nilang dalawa ay under investigation. Pero mga kababayan, pero
Hindi na po tayo magtaka kung makulong man po nga sila kasi kasali nga naman po sila. Pero mga kababayan, bukod dyan sa dalawa, hindi lang po sila. Sabi ko nga sa inyo noon, mga kababayan, sure ball, klarong-klaro, apat na malalaking isda yan. Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, 4 na malalaking isda yan. Bukod dyan mga kababayan sa interview ni Corina Sanchez kay Ombudsman Boying Rimulya, na sabi niya, sa December 15 daw, naming names. The two arestuhin. So ito po mga kababayan, ipapakita ko po sa inyo ang sinabi ni Boying noon na wala pang warrant, no, na inilabas. Ay nagsabi na siya na abangan ninyo December 15 and 16 may mga aarestuhin. Ito po. Boying Rimulya, December 15 and 16 may aarestuhin. So ito po mga kababayan. So, sino yung mga possible yung kakasuhan within 30 days? Yung mga kakasuhan makakasama? Nandun saan, wala sa akin yung listahan. Pero marami po, maraming nakalagay po nun na kakasuhan na. May senador na o congressman May na? congressman na kasama. Mga senador, sir. Sa Ratcawis, hindi pa ako sigurado kung ano. Sir, dun sa mga kakasuhan nyo, nasasabi nyo kanina congressman, sino kasama si Congressman Zaldico? Malamang kasama. Kasi naalala ko meron Mindoro case na kasama sa mga finansa. Sir, sino yung mga possible yung kakasuhan within 30 days? Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, ipagpagpatuloy ko po ang mga report sa taong bayan tungkol sa mga natuklasan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungkol sa mga flood control project na nakita natin na ghost project o hindi maganda ang pagkagawa. Ngayong araw, nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma. Mga kababayan, bago ko ipagpatuloy ang bagong announcement ni PBBM, sa mga binibigkas po ni PBBM mga kababayan ang Davao Occidental at Davao Region, yan po, meron pang Surigao, mga kababayan. Yan po ay nangyari sa administrasyon ni Duterte. So sa madaling salita po, mga kababayan, yung mga proyekto na yan na mga hindi pa nagawa at mga gagawin pa lang ay sa panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte. So, sa madaling salita, sa administrasyon na naman po ni Digong. Mga kababayan, isa lang naman po ang masasabi ko. Hindi po talaga lahat nanggaling sa administrasyon ni PBBM. Ang masaklap lang mga kababayan, ang mali lang kasi nitong mga Pilipinong bobo, lalong-lalo na mga DDS. Ang kanilang sinisisi ay si Marcos. Hindi naman po natin masisi ang taong bayan, lalong-lalo na ang mga DDS na mga bobo, no? Na si PBBM ang kanilang sisihin kasi sa administrasyon nga naman ni PBBM nangyari. Ngayon mga kababayan, kung talaga man nasangkot si PBBM, edi sana kasali siya dyan, edi sana hanapan nyo ng ebidensya at isalin nyo siya. Pero sa madaling salita, sabi nga ni PBBM, ako ang nag-umpisa nito, ako ang tatapos nito. So sa madaling salita, mga kababayan, sa administrasyon po ni Digong nag-umpisa ang mga kabulastugan, katiwalian, kamangmangan at kagarapalan sa pagnanakaw sa ating kabanambayan. So sa madaling salita mga kababayan, sabi nga dito ni PBBM, marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko na sa kulungan. Ito po, pagpatuloy natin mga kababayan. Ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Natuklasan ng Ombudsman yung mga isinumiting final billing, certificate of completion at inspection reports ay palsipikado
o hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Narinig ninyo? According sa mga report ng mga residente doon, mga indigenous, no? Yung mga indigenous, ibig sabihin doon mga lumad, no? Yung mga taga-bukid, taga-probinsya, yung mga nandoon mismo na mga nagsumbong sa sumbungan ng gobyerno or ng pangulo ay hindi tugma ang mga dokumento. Walang tamang patutunguhan yung kanilang project. Katulad niyan, halimbawa nakalagay doon, Manila City, nagtatayo ng Twin Tower na katulad sa Petronas, no, sa Malaysia. Ngunit ang nakalagay Petronas, pero ang nakatayo ay Eiffel Tower. Yan po mga kababayan, no, ay malaking malaking katanungan po talaga yan. Questionable po talaga. Kasi example, ang nakalagay, ang gagawing project ay Petronas Tower, ngunit ang naitayo ay Eiffel Tower. Na kung tutuusin, mas malaki po ang gasto sa Petronas kasi dalawa po yun, at ang Eiffel Tower ay isa lang po yun. No? Mga kababayan, ulitin ko. According kay PBBM, ang proyekto nakalagay Petronas Tower, pero ang nakatayo Eiffel Tower. So, malaki ang pondo sa Petronas, maliit ang pondo sa Eiffel Tower. So, kung magkaiba ang proyekto, Petronas ang nasa listahan, Eiffel Tower ang tumayo, so ibig sabihin, yung kalahati, nawala. Yung kalahating pondo ay naibulsa, or else, pinaghati-hatian na. Kasi biruin mo, ang Petronas Tower, dalawang tower yan, magkadikit, tulay lang ang nagdugtong. Ang Eiffel Tower, isa lang yan. So, kumbaga, yung pondo nun, isa lang. Tapos, ang Petronas, dalawa. So, bakit isa lang ang tinayo? Pondo, dalawa ang nilagay. So, ngayon mga kababayan, hindi nga daw po tugma. So, sa madaling salita, alam nyo na kung saan napunta. Baka nasa mabuting kamay na. Sabi nga sa Bisaya, nandoon na sa kamot na buhukon. Naana sa kamot nga balhibuon. According sa Bisaya, sa madaling salita, sa Tagalog, nasa kamay na mabalbon. Diba? Saan na yung pera? Saan na yung pundo? Ang nakalagay, dalawang proyekto, bakit isa lang ang nakatayo? So sa madaling salita, nasa kamay na mabalbon. Nasa kamay na ng buhaya, nilunok na ng buhaya, ay nandun na kay Bunjing, sabi nga ni Aimee. Diba? Mga kababayan. So, continue natin. Kaya, sabi nga ni Boying, hindi na natuto. Yung mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi mabalidate na tumutukoy sa proyektong ito. May mga private at... Kita ninyo? Yung mga pictures, mga video na inirepresent, walang mga timestamp. Ibig sabihin, walang oras, walang petsa, walang date ang nakalagay. Halimbawa, ang sabihin, ito nagpagawa tayo ng 300 kilometers road highway. Ganyan. Tapos mag-picture ka ngayon, kukuha ka sa China, 300 kilometers. Ngayon, yung kinuha mong picture na yun, 300 kilometers, sa China galing. Pero, ang inilagay mo sa DPWH ay yung galing sa China. Pero nung pinuntahan na at in-inspection na aktual ni Secretary Vince Dizon ng DPWH, nasaan itong 300 kilometers? Na ang nakita ko doon, 300 kapuno ng mga dayami. Ang doon nakatayo. May pondo, nakalagay sa DPWH kumpleto, pero walang kalsada. Yan ang mahirap, mga kababayan. Kung napapanood nyo nga sa balita nung nakaraang linggo lang, na kung saan yung mga nagmumotor, yung mga tawag doon, mga riders, nakita nila doon sa may puno, sa Cebu ba yon? Nakita nila doon sa may puno yung tarpaulin na may presyo, may tarpaulin, tapos DPWH, doon pinako sa may puno. Nagtaka sila, bakit merong nakalagay doon na tarpaulin ng DPWH, wala namang kalsada? Ibukid yun paakyat. Puro damo. Ang nakita nila doon, puro mga baka, kalabaw, kumakain ng damo. Walang kalsada. Diba? Mga kababayan. So, yun ay isa sa mga problema po talaga. So, kailan po ba yan nangyari? 2020 at 2021. Sino po ang presidente niyan? Si Digong. Diba? Nako, alam niyo mga DDS, uminom kayong Sunrox. Alam niyo, sa totoo lang, ayaw ko na sanang magmura. Simula ngayon kasi full moon ngayon eh.
Sinumpa ko na yan na ayaw ko magbura, pero nakakamura talaga. Anak ng Butanding, anak ni Digong, anak ni Crispin, anak ni Basilio, anak ni Sisa. Oo, mga anak kayo ng pateteng talaga mga DDS. Public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesara Rowena C. Discaya at Maria Roma Angeline D. Rimando. Meron pang iba, mga ibang nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito. Dahil ayon sa Ombudsman, ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos. Diba? Kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayon sa kanila, Diba? Kita ninyo? 100 million pesos. Walang natapos, walang nasimulang proyekto. So, kung ikaw, mga kababayan, tanungin ko kayo, matutuwa ba kayo sa mga ganyang pangyayari? Yung 100 million na, ito isipin ninyo mabuti. Alam niyo ba yung 100 million? 600 kapabahay na yan. 600 ka unit na yan. Ang dami pong squatter sa Pilipinas na walang ayos na tirahan, walang ayos na matulugan. Nagbabakal bote. Kaya nga isa sa rason mga kababayan, in Mega Manila, maraming snatcher. Alam nyo, isa sa rason in Mega Manila, maraming naglilimos. Pag hindi mo napagbigyan yan, either hablutin or else babastusin ka, babatuhin ka pa. No? Bukod sa mga naglilimos, may mga badyaw pa. Isa din yan sa problema. Ngayon mga kababayan, alam nyo ba yung 100 million na yan? 100 or 600 units o pabahay na yan. Yung 100 million, 600 units o pabahay. Isang pamilya na ang pwedeng tumira dyan, mga kababayan. 2 anak, tatay, nanay, sa isang unit. May second floor na yan, mga kababayan. Kita nyo? Tapos, ganun-ganun na lang. Kung ang 100 million, 600 ka unit na pabahay, ano pa ang 1 billion? Na pinambili ng sasakyan ng mga kontraktor? Ano pa ang 1 billion na halaga ng bahay ni Diskaya sa Pasig? Kita nyo yan, mga kababayan? Tapos ngayon, sasabihin ninyo, okay lang? Hindi ka mapamura dyan. Alam mo, Josephine Polanco, sa tanda mong yan, mamamatay ka na lang, bobo ka pa rin, animal ka. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, dahil po yan kay Duterte. Alam nyo, ako po'y nanawagan po sa lahat ng nanonood sa akin, lalong-lalo nakakamping loyalista at anti-Duterte. Wala po tayong ibang sisihin kung di ang Duterte administration. Kasi ganito yan mga kababayan, kung walang nangulo, walang magnakaw. Kung hindi tinotolerate ni Digong yan, kung noon pa lang alam niya ang DPWH may ganyan ng kwento, may ganyan ng problema, kung niresolba na niya yan, kung ininspeksyon na niya isa-isa yan, wala sanang ganito kalaki. Pasalamat nga tayo na nabisto yan sa administrasyon ni Marcos na kahit ilang kahihiyan, ilang pangbabash, paninira at mga masasakit na salita ang binato para kay Marcos. Tinanggap ni Marcos yan. Na which is hindi naman galing sa administrasyon niya yan. Sa administrasyon ni Digong yan. Ito kasi ang pinakamasaklap mga kababayan. Ito kasi ang mapait Ito yung mapait. Kung sino pa yung administrasyon na nakabisto sa nakawan, siya pa ngayon ang pinagbintangan. Na which is yung administrasyon na ulo at nag-umpisang sumira sa pagnanakaw at korupsyon sa ating bansa. Siya pa ang naging Diyos ng mga bobo at tangatangang DDS. Siya pa yung ginawang kulto. Kita nyo yan, mga kababayan? Siya na nga yung ulo na ginawang front ginawang front ang pandemic na kunwari concern sa tao, namimigay ng ayuda, nagbigay ng face mask, face shield, PPA, na overpriced ang presyo, nakipagsabuatan sa mga negosyante,
na nagbenta ng peke at substandard na PPA, face shield at face mask, may kickback sa nakita ang benta kay Michael Yang, nagpapasok ng mga undocumented Chinese sa Pilipinas, ginawang santo ng mga putang inang bobong DDS. Diba? Siya pa ngayon ang naging hero. O, tragis na yan. Sana all magnakaw tapos magpakulong, hero na. Sa totoo lang mga kababayan, wala tayong ibang sisihin dito. Hindi ang kontraktor, hindi ang DPWH, kundi ang dating administrasyon. Totoo yan mga kababayan. Kung umpisa pa lang, niresolba na ni Digong yan, hindi na sana mangyari yan. Take note mga kababayan, hindi lang DPWH yan. Nandyan pa ang BIR, nandyan pa ang COA, nandyan pa ang Customs, at nandyan pa ang Immigration. Mga kababayan, yung 5 sangay ng gobyerno na yan, yan ang pinakamatinding korupsyon. DPWH, BIR, COA, Immigration, Customs, yang 5 na yan, pinaka karumaldumal. Daig pa ang crimes against humanity ang ikaso sa ahensyang yan. Kasi hindi lang pinatay, hindi lang nilunod, hindi lang nilindol, hindi lang binaha, hindi lang dinurog-durog, hindi lang inapak-apakan, kundi giniling talaga. Sa totoo lang mga kababayan, giniling talaga. Yan ang totoo. Kaya mga kababayan, itong putang inang Duterte na to, yan dapat ang sisihin ninyo. Kaya nga dapat yung mga ari-arian ni Digong, dapat lahat bawiin ng gobyerno yan eh. Saan ba nila galing yan? Sa pagiging government di umano, employee. Sa pagiging government servant. Pero lahat ng yan galing sa gobyerno yan. Sa mga sahod nila, sinahod di umano. Sinahod di umano. Pero yung iba dyan galing sa kickback. Sa totoo lang dapat ipag-praise na lahat yung account ni Duterte. Kasi di ba kapag dito ka sa Pilipinas nakakulong, tapos ikaw isang politician, di ba pag sangkot ka sa krimen, naka-praise lahat ang asset mo? Bakit kay Duterte open na open pa? Di ba? Yan ang totoo. Si Digong dapat talaga. Nandyan pa yung West Philippine Sea. Isa pa yung West Philippine Sea. Do you think tatayuan ng mga building yan ng Chinese government kung walang ipinangako si Digong dyan? Do you think ang Chinese government magpapatrolya yan sa karagatan ng West Philippine Sea na sakop ng Pilipinas kung walang kasunduan si Digong dyan at si Xi Jinping? Kaya isa sa tinanong ni PBBM yan, ano ba ang usapan ninyo? Ano ba ang nakapagsunduan ninyo? Na kung bakit ganyan na lang kaagresibo ang China sa atin? Kung alam ko lang kung ano ang napag-usapan ninyo, edi sana matapos na yung sigalot na yan. Hindi nga sinabi ni Digong. Mga kababayan, tuloy natin. Ilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith, o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefit sa kontraktor. At may pakikialam ang ilang private respondents sa nangyaring sapwatan. Tama. Nagrekomenda na ang ombudsman na magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw. So, walang ibang gagawin ang judiciary kundi ang maglabas ng warrant at magpapasko na nga sila, no, sa kulungan. Ito po ang isa mga kababayan. PBBM, nagtanong kung ano ang kasunduan ni Digong at China. Ito po yan mga kababayan Ito Ano ba ang pinangako
ng Duterte administration sa China. What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung ba dapat namin gawin? Anong laman ng secret agreement na yan? Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Hindi namin alam. Walang dokumento. Diba? Biyernes sinabi ng Chinese Embassy na nagkaroon ng gentleman's agreement noong administrasyong Duterte para panatilihin ang kapayapaan sa Ayungin Shoal. At ipinunto nila mula February 2023, hindi na raw sumusunod ang Pilipinas sa umunay kasunduan. Ang Ayungin Shoal ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa naunang press con ni dating Pangulong Duterte, iginit niya na wala siyang isinuko sa China. Tinanong na raw ni Pangulong Bongbong Marcos si National Security Advisor Eduardo Año na nooy Interior Secretary ni Duterte tungkol sa umunay gentleman's agreement. Sabi raw ni Año, wala siyang alam dahil hindi siya kasali sa talakayan. Kita ninyo? Yan ang tanong ni PBBM ngayon. Ano bang kasunduan at usapan ni Digong at ni Xi Jinping kung bakit gano'n na lang ang China kagalit sa atin? At tayo namang mga Pilipino, hindi natin alam kung paano tayo mag-adjust. Hindi natin alam kung anong gagawin natin, tubig natin yan, lupa natin yan. Bakit wala tayong karapatang mangisda doon? Bakit wala tayong karapatang maglayag doon? At bakit tayo binubomba ng water cannon? So, ano nga ba ang usapan? Para makapag-adjust naman tayo. Mahirap kaya mga kababayan, yung, alam mo yung nakabili ka ng property, di ba? Tapos may kapitbahay ka. Hindi mo alam na papasok ka sa bahay na nabili mo, pagbawalan ka ng kapitbahay mo, inabili mo nga. Di ba? Hindi mo alam kung anong kasunduan nung unang tumira doon sa may-ari. Kasi ikaw na ang sumunod eh. Di ba? Yan ang katibayan mga kababayan na si Digong talaga napakasinungaling. Yeah? Yan ang katibayan mga kababayan na si Digong talaga ay wala na. Alam nyo na? Alam nyo yon? Yung hindi natin alam, magugulat na lang tayo. Itong Pilipinas, bigla na lang lumubog. Diba? Hindi natin alam, itong Pilipinas, bigla na lang tayong higupin ito ng isang hipo-ipo. Pag higop niya, nawala tayo agad kasi ni-remote na pala tayo ng China. Diba? Kaya kung napansin ninyo mga kababayan, napakarami pong mga... Itong gentleman's agreement na to, siguro may sinabi si Xi Jinping dito, doon sa pinirmahan, kung naalala ninyo, yung agreement na yan. Di ba? Siguro may nilagay si Xi Jinping doon kung ano man ang gustuhin namin gawin kasi pumayag ka na gawin nating Philippines is province of China. So, kung ano man ang ipapatayo naming infrastruktura dyan, kung ano mang mga Chinese undocumented na ipapasok namin sa Pilipinas, wala ka nang gagawin kasi sumang-ayon ka na ang Philippines ay gawin nating province of China. Di ba? Siguro ganun, mga kababayan. Kaya ngayon, magugulat tayo, bakit nagagalit ang China? Di ba? Ano, ang tanong ngayon dyan, anong pinag-usapan at anong kapalit? Di ba? Yun ang tanong kasi, mga kababayan, si Digong mismo nagsabi eh. Ito, Digong. Pilipinas, province of China. May sinabi siya dito eh. Ito ha, mga kababayan, pakinggan ninyo. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Diba? Doon pa lang sa salitang, kaya sabi ko sa inyo, para sa mga Chinese yon, why are you so sparing? So doon siguro, ang akala ng Chinese government at Chinese embassy na, why are you so sparing? Pwede nyo naman kaming gawing province of China, Fujian, Philippines, province of China. Kasi alam nyo ang mga Chinese mga kababayan, once kasi na presidente na ang nagsalita, diba? Once kasi na mula na sa bunganga ng presidente, yun na ang papaniwalaan lang kasi president yan eh. Pero ang tanong kasi mga kababayan, ang sasabihin na naman ni Digong doon, joke-joke lang yun. Eh putang ina, hindi mo pwedeng joke-jokein ang China. Ang China kasi ang utak niyan, negosyo, negosyante ang China. Ang mga utak ng tao dyan, investment, negosyo.
Hindi kasi pwedeng sabihin mo joke-joke ang China. Walang joke-joke sa China. Ang utak ng mga tao dyan, investment, negosyo, future. Tapos i-joke-joke mo. 'Di ba? Yan ang isa ngayon, mga kababayan, na katanungan. Hindi mo pwedeng i-joke-joke yan. Presidente ka, kaharap mo yung mga malalaking manok dyan. Mga taga Philippine Embassy, Philippine Consulate, may mga ano pa dyan may mga iba't ibang panauhin na nandyan. Tapos, nag-speech ka sa harapan ng ang dami-dami nila. Kung sino-sino mga politician. Diba? May mga panauhin pa ng iba't ibang bansa. Tapos, magjo-joke-joke ka lang ng ganon. Hindi pwedeng ganon, Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, mahirap magtalaga ng presidenteng puro joke ang sinasabi. 'Di ba? Ultimo pagmumura, joke lang daw. Kaya sa sunod eleksyon mga kababayan, isipin ninyong mabuti. Isipin ninyong mabuti. Hindi po pwedeng idadaan-daan sa joke yan. Kasi ang China, kapag nangako ka, tutuparin nila yung pinangako nila sa'yo kasi nangako ka rin.